Hindi na nakapalag ang dalawang vendor na ito matapos mahuling nagbebenta ng gamot na ginagamit umano na pampalaglag sa Palangka Street, Quiapo, Maynila nitong Miyerkules alas 5:30 ng gabi. So we made a test by last February 11 and indeed nakabili kami at nabilhan natin ulit kanina which led to their arrest. Na-recover sa kanila ang 3 pakete ng gamot sa ulcer na umano'y nakapagdudulot ng contraction ng uterus at nabibili lamang sa botika pag may reseta ng doktor. Nakuha rin ang cellphone na ginamit ng mga suspect sa transaksyon. These things hindi naman guided or wala namang tumitingin sa kanilang mga yung mga doctors or with medical profession. What if hindi naging maayos, no? It would cause to their death, no? Or injury to themselves. So talagang hindi dapat ito naipapalaganap. Ayon sa Manila Police, dating kagawad ng isang barangay sa Caloocan ang 70 anyos na suspect na nahuli na noong 2009 sa parehong kaso. Kasama niyang naaresto ang 37 anyos niyang pamangkin. Napag-alaman na isang foreign national ang supplier ng dalawa na kadalasan umanong nagbebenta sa mga menor de edad. Depensa naman ng pamangkin ng tindera, inaalalayan lang niya ang kanyang tiyahin na hirap nang makalakad. Sana magulang po siya ngayon lang po. Hindi ko naman po alam kung anong gamit siya. May sakit yung apo ko, butas yung puso. Tsaka wala nagtatrabaho sa amin dahil wala na ako asawa. Patuloy na pinaghahanap ng pulisya ang foreign national na supplier habang inaalam ang lawak ng bentahan ng gamot na pampalaglag sa Maynila. Nasa kustodiya na ng Manila Police District ang mga suspect na naharap sa kasong paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.